Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na to with evidence. Ako po, dito, nakaka-pressured or nakaka-tense or para yatang kinakabahan tayo kasi ngayong April 22, maglalabas na ng hatol ang pre-trial chamber tungkol sa mga isinumite at mga kaso ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. ICC to rule on Duterte jurisdiction challenge on April 22. So 20 days more to go, yan na kabibig, malalaman na natin kung ano ba ang hatol nila kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano ba? Makakauwi ba si Pangulong Duterte? Uuwi ba siya sa Pilipinas? Or Pangulong Duterte will remain detained in The Hague at simulan na ang trial? Naku, kinakabahan ako kabibig. 'Di ba? O ito ha, i-share ko sa inyo ang nabalitaan ko ha, baka sabihin niyo ng gawa-gawa mo lang yan kabibig. Kasi ano, yung gusto mo makulong si Pangulong Duterte, o ano? Ikaw ha, huwag kang magpakalat ng mga chismis dyan ha. Kinakabahan na nga ako, tensa nga ako, kung ano ang maging hatol ng pre-trial chamber 1 kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Happy birthday lang niya, di ba? Tapos ang saya-saya na maraming tao. Alam nyo kabibig, parang may pahiwatig si Attorney Kaufman kung ano ang posibleng desisyon ng pre-trial chamber 1. Oh, unahin na muna natin yung news kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ha, yung hearing kung ano, kung kailan. Ito kabibig nakita ko lang kabibig. Ito basahin natin ha. Palakihin natin. The Appeals Chamber of the International Criminal Court. In the appeal of Mr. Rodrigo Roa Duterte against the decision of Pretrial Chamber 1 entitled Decision on a Defense Challenge to the Jurisdiction of the Court of October 23, 2025, pursuant to Article 83.4 of the statute and Rule 1582 of the Rules of Procedure and Evidence, issued the following scheduling order. Judgment in the above appeal will be delivered in open court on Wednesday, 22 April 2026 at 11 hour. Done in both in English and French, and English version is being authoritative. Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, presiding. Yan kabibig ha. Yan na. Magbibigyan na sila ng hatol, judgment, sa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kinakabahan ako kabibig. Ano kaya ang kanilang hatol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, di ba? Ayaw pa naman ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng kayang blue suit, sabi ni Attorney Kaufman, mga kabibig. Ito kabibig ay nako, ito The ICC Appeals Chamber will deliver its judgment on former President Rodrigo Duterte on April 22 as he remains detained in The Hague, mga kabibig. So, sana positibo lang na. Positibo, it means na makakauwi siya sa Pilipinas. Ito ha, may nakita lang akong post yes, and galing na ito sa komento or statement ni Attorney Kaufman. Ano kaya kayang bibigyan? Ipakita ko i-share ko sa inyo ito. Ito ang sabi ng Attorney Kaufman. Does the prosecution truly believe that escape can be facilitated with flowers, presents, and birthday cakes? Of course, sabi ni Kaufman, the detractors will continue to rely on their fabricated trolls and the ridiculous lie of bloodthirsty Duterte clones, all designed to perpetuate the claim of a flight risk. But we have seen the truth with our own eyes. Yan na. Yan. Diba? Dito pa lang makikita mo talaga na statement ni Attorney Kaufman. Goosebump talagang pag nagsalita itong si Attorney. As I read this, I heard the statement of the reality, the truth, and justice. The truth justifies itself. Yes, we agree. Yes, we've seen the truth. Diba? Yan I hope Attorney Kaufman writes a book one day about his days defending Duterte at the ICC.
political rivalry at takot ng mga rebelde kasi di nila matatanggap that until fourth generation ang mag-lead sa bansang Pilipinas ay mga Duterte. Listado na ang mga corned beef, di ba? Ito kabibig ba? Ito, yung interpretasyon ko dito, alam na ng ICC kung sino ang nagsasabi ng katotohanan, kung sino ang nagsasabi ng puro kasinungalingan. Imagine kabibig, nag-birthday si PRRD, pero grabe, ang daming, tingnan nyo na kabibig, ang daming tao. Diba? O, tingnan nyo. Galing ang wow. Yan, kadaming taong pumunta sa birthday ni PRRD, mga kabibig. Pero baliktad yung diba? name. Hulog pa ba ang ICC? Hindi mo na nakikita na ganito kadaming mga tao ang sumuporta kay PRRD. Diba? Magbinibinihan, bulag-bulagan ng ICC. Kaming tao yun na. Naka-video pero baliktad yung name. Ito pa. Ito yung, alam nyo kabibig, may good news ako sa inyo. Kung pulong muna. Sir, tanong ko lang po sa inyo, kamusta po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay naman, kumakain na sa oras at masaya. Narinig niya yung kanta ng mga kababayan natin yung birthday niya. Nakita niya rin yung mga video, pinakita sa kanya ng mga abogado. Masaya naman siya. At yun nga, parati niya sinasabi na wag na raw paggastusan ng pera sa pagpunta dito para sa kanya. Okay lang raw siya sa loob. Sa Oblo pala tawag niya. Sir, tanong ko lang po. Okay lang, narinig ni Pangulong Duterte. Ito kasi, nabasa ko lang kay Kifichu, ha. Guys, I'm so happy. Palakihan natin, ha. Hanapin natin yung post ni Miss Kifichu. Nasaan ba yun? 31 pa yun, eh. Stop ko muna ang sharing. Hanapin ko muna, ha. Wait for a while. Narinig daw ni Pangulong Duterte ang kanta ng birthday niya, kung ano ang pakiramdam niya, kung ano ang feeling niya na narinig niya maraming taong kumakanta. Diba? So, ito kabibig, ha. Hanapin ko muna yun, nasan ba yun? Para ano ba? Para mabasa natin talaga. Pero nakakamiss sa Tagadigong, no? Sa panahon ngayon, maano mo talaga, maramdaman mo talaga ang presensya ni Pangulong Duterte sa panahon ng krisis. Sa panahon na alam mo na kailangan natin ng matatag na presidente. Yung hindi yung parang nandyan siya palagi, yung feeling natin secure na secure tayo. Ito, i-share ko sa inyo, ha. Ito yung shinare ni Miss Kifichu. Kasi ito yung sinabi ni Alvin. Ito, guys, I'm so happy. Sabi ni Alvin sa live niya just now, dinig na dinig daw ni PRRD yung celebration sa Duterte Street nung birthday niya. Sabi daw ng mga taga-loob ng staff, narinig daw sa loob yung ingay ng hundreds of supporters who were singing outside or talking, clapping outside. Tapos sinabihan daw ng staff si PRRD, why don't you go out to the garden so you can hear them? Tapos sabi ni PRRD, it's okay, narinig daw naman niya from where he was sitting. Tapos nag-testing daw si Alvin and Papa Pulong kung may magsigaw-sigaw si Alvin doon sa isang area kung marinig daw ni PRRD. Rinig na rinig daw nung nandun sa loob si Papa Pulong. Next time, magdala tayo ng microphone para sure ball na dinig. I just want to say I'm so grateful you're my fellow supporters and you do everything you can for PRRD. I'm so grateful I'm a PRRD supporter and it makes me proud to belong to a group that really shows passion and love and how we all go above and beyond for the man who went above and beyond for us. Sana laging may ganitong event, no? Hindi yung every birthday niya lang para di siya ganun kasad kasi magsigawan tayo dun lagi. Kung mura lang sana ang magpahig, nandun tayo every weekend. Diba? So yun pala. Grabe pala, narinig pala ni Pangulong Duterte ang lahat ng sigawan, palakpakan, lahat ng pagmamahal na nararamdaman niya
na galing sa mga taong naniniwala na sobra siyang daming nagawa na para sa bayan. And my birthday greetings ata si Pangulo, pasasalamat si Pangulo Duterte para sa ating lahat. Lalo na yung mga taong nagmamahal, yung hindi nawawala ng pag-asa na makakaalis siya sa ICC. Ito kabibig, share ko lang sa inyo kabibig ha. If you love PRRD, para ito sa iyo. Ito kabibig, sabi niya, ito. I would like to thank from the bottom of my heart each and everyone outside of this prison and everywhere in the Philippines, wherever you find yourself in the world. Thank you for the love and support. I miss you all and God bless you. God bless our country, the Philippines. Yan ang short message ni PRRD. A short message of pasasalamat na ramdam niya ang ating pagmamahal. Rinig niya ang mga boses na kumakanta ng happy birthday song, pumapalakpak, sumisigaw, at yung parang parang nakakaluha lang, nakakaiyak lang, knowing na ang pagitan lang nila, yung mga yung building lang, tapos yung nakakakirot lang yung sinabihan siya na, gusto mo ba dumunaw ka para makita mo sila? Sabi ni PRRD, wag na, rinig ko naman yung pagmamahal nila. Grabe. Ay, nakakaiyak naman. Pero we're praying mga kabibig for April 22 na sana mga kabibig magdesisyon ang pre-trial chamber 1 na pauwiin na si Pangulong Duterte. Na walang basihan yung mga paratang na inilatag ng prosecutor. Sana kabibig na intindihan ng pre-trial chamber ang pagmamahal, ang pag-aaruga ni Pangulo Duterte para sa mga Pilipino. Sana kabibig, God will touch their heart and soul at sasabihin, tingnan mo yung taong ito, every birthday, twice na ito nag-birthday si PRRD sa The Hague, pero tingnan mo, walang kakupas-kupas. Madami pa ring tao. Maraming bulaklak na ino-offer. Ano pa ba ang kulang para ipakita ninyo na ginawa ni PRRD lahat para maprotektahan lang ang kanyang bansang sinisilbihan? Diba kabibig? So yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ay, nakakaba. Tense na tense tayo. Pero kung ano man ang mangyari, kung ano man ang desisyon nila, kung i-continue nila ang trial, kung makaka-uwi si PRRD, lahat ay naaayon sa gusto ng ating Panginoon. Kaya, more efforts of praying na sana dinggin ng Panginoon ang ating mga panalangin na pauwi na yung 81 years old na matandang presidente na nagmamahal sa aming lahat. Na sana sa mga few years of his life, it will be spent together with his family. Sana yun na lang ang consolation na ibibigay ng ating Panginoon para kay Pangulo Duterte, who is serving the Davaoenos, not only the Davaoenos, but also the Filipino people. Kahit yun na lang, yung parang pang-consolation prize na lang sa kanya. Kung meron man nakasalanan si Tatay Digong because we are all imperfect, sana tawag dito na God will forgive him. Diba? So yun lang po kabibigyan natin this lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!